Hello everyone, I'm Sir JC and you are watching Research Made Easy. For today's episode, we are about to discuss the variables and its types. The root word of the word variable is vary or simply can change. Variables are objects, events, ideas, feelings, time period, or any type of category which can be measured. Your research topics or problems are your variables. Variables are considered as central concepts of your research. We have to ensure that your variables are present in your research title. With that, let's now talk about the different types of variables. Nominal variable. Nominal is a categorical variable which focuses on measurement without quantitative value. It has two or more categories, however, it does not imply ordering of cases. Ang nominal variable ay isang uri ng categorical variable na ginagamit upang igrupo o i-classify ang mga bagay o tao batay sa kanilang mga katangian o pagkakakilanlan. Ang mga nominal variables ay walang quantitative value. Ibig sabihin, hindi sila maaaring i-rank o i-order mula sa pinakamataas o pinakamababa at walang numerical value na may kaugnayan sa kanila. Halimbawa ng mga nominal variables ay gender, blood type, business type, eye color, and religion. Ang mga halimbawang ito ay mga kategorya na walang specific na order, kaya't hindi mo maaaring i-arrange or i-rank ang mga ito batay sa halaga o size. Ordinal variable. Ordinal is a categorical variable which focuses on measurement that has two or more values which can be ranked. Ang ordinal variable ay isang uri ng categorical variable kung saan mayroong natural na pagkakasunod-sunod o ranking ang mga categories ngunit hindi tiyak ang agwat o distansya sa pagitan ng mga ito. Ibig sabihin, maaari mong i-rank ang mga ito mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ngunit hindi mo maaaring sukatin o kwentahin ang eksaktong pagkakaiba ng bawat categories. Halimbawa ng mga ordinal variables ay education level, income brackets, and family size. Dahil may order ang mga ito, muli maaari mong ilagay ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod pero hindi mo masasabi kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng bawat ranking. Predictor and criterion variables. Predictor. It is a variable that is expected to be able to be used to predict the value of another variable, whereas criterion is a variable whose value is expected to be influenced by the predictor variable. Ang predictor variable o tinatawag ding cause variable or explanatory variable ay ang variable na ginagamit upang mag-predict o magbigay ng impormasyon tungkol sa isa pang variable. Karaniwan, ito ang variable na inaasahan mong makakaapekto sa ibang variable. This term is commonly used in correlational studies, regression analysis, or predictive modeling. A predictor is a variable that is used to predict the outcome of another variable, but it is not necessarily manipulated in the way that an independent variable is. In predictive models, predictors are used to estimate or forecast the value of a criterion. Ang criterion variable naman ay tinatawag ding outcome variable. Ito ang variable na sinusukat o binabatayan bilang resulta ng mga pagbabago sa predictor variable. Ito ang variable na tinutukoy mo bilang outcome o epekto ng predictor variable. Sa madaling salita, ang predictor ay ang variable na ginagamit upang mag-predict ng epekto sa ibang variable. Ang criterion variable naman ay ang sinusukat bilang resulta o outcome ng predictor. Here is an example of predictor and criterion variables. The influence of study hours on students' academic performance. Kung nais mong suriin kung paano nakakaapekto ang oras ng pag-aaral sa mga marka ng estudyante, ang oras ng pag-aaral ay ang magiging predictor. Ang mga marka ng estudyante naman ay ang criterion variable, dahil ito ang variable na sinusukat o tinitingnan upang makita ang epekto ng oras ng pag-aaral. Independent and dependent variables. Independent variable is a variable that the researcher manipulates or controls to investigate its effect on another variable.
whereas dependent variable is a variable that is influenced by changes in the independent variable. Independent variable ay ang variable na kayang manipulahin o kontrolin ng mga researchers. Katulad din ito ng predictor, ito ay ang variable na ginagamit upang makita kung paano ito nakakaapekto sa iba pang variable. Sa madaling salita, ito ang cause o sanhi ng pagbabago. On the other hand, ang dependent variable naman ay ang variable na sinusukat o tinatansya sa experiment. Ito ang variable na apektado o nagbabago dahil sa manipulation ng independent variable. Tinatawag din itong outcome variable tulad ng criterion variable dahil ito ang resulta o outcome. The independent variable and dependent variable are concepts used in experiments and data analysis to show relationship or connection between two particular variables. Here is an example of independent and dependent variables. A study on the correlation between exercise duration and weight loss. Kung nais mong pag-aralan kung paano nakakaapekto ang oras ng pag-e-exercise sa timbang, ang oras ng pag-e-exercise ay ang independent variable. Whereas, ang timbang naman ay ang dependent variable. Dahil ito ang sinusukat upang makita kung paano nakakaapekto ang oras ng pag-e-exercise. Sa research experiment na ito, inaasahan na ang pagbabago sa oras ng pag-exercise ay magdudulot din ng pagbabago sa timbang ng tao. And that's it for today's video about the different types of variables. I hope you learned a lot. See you in our next video.